Naisip mo na ba kung bakit minsan hawak mo na yung buong katotohanan, tama yung bawat detalye ng sinasabi mo, malinis yung intensyon mo, tapos alam mong napakahalaga ng mensahe. Pero yung taong kausap mo, blanko pa rin yung tingin sa'yo. Oo, yung tipong parang wala silang narinig. Exactly. Parang nagsasalita ka sa ilalim ng tubig, di ba? Ginagawa mo naman yung lahat, pero hindi ka talaga nila maintindihan. Welcome sa ating malalimang talakayan para sa araw na ito. At madalas mangyari yan kasi ang natural na reaction natin kapag hindi tayo naiintindihan, lakasan yung boses natin o kaya naman ulit-ulitin yung parehong mga salita. Yung parang sirang plaka. Totoo yan, kasi inaakala natin na baka sakaling pumasok na ito sa isip nila kapag mas malakas. Pero ang problema kasi, ang talagang problema is hindi yung lakas ng boses natin. Ang issue dyan ay yung tulay sa pagitan nung nagsasalita at nung nakikinig. At yan mismo ang pinakapuso ng usapan natin ngayon. So para sa malalimang talakayan na ito, meron tayong isang napakagandang document dito. Ang title niya ay 012 Contextual Intelligence. Napakaganda niyang material na yan. Oo, sobrang ganda. Nakatuon kasi ito sa sining ng komunikasyon at konteksto. Ngayon, nakasentro man yung mga examples niya sa larangan ng pananampalatayang Kristiyano, makikita natin na yung mga prinsipyo dito ay sobrang universal. Yes, applicable kahit saan. Tama. Kaya ang misyon natin para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon ay sagutin itong isang napakahalagang tanong, bakit minsan kahit gaano katotoo ang isang mensahe, hindi pa rin ito naiintindihan ng nakikinig? Yan yung malaking puzzle So, susuriin natin kung paano ba nagiging tulay itong tinatawag na contextual intelligence o katalinuhan sa konteksto para maiparating yung katotohanan ng walang kahit anong kompromiso. Okay, himayin natin ito. Kasi yung mga concepts dito ay guarantee magbibigay sa'yo ng maraming aha moments. Hindi lang ito para sa mga leader ng simbahan. Magagamit mo ito kung isa kang magulang, isang manager sa opisina. Kahit sa magkakaibigan, actually. O nga, kahit kanino, para maging effective ka na tagapagbalita sa isang mundong lunod na lunod sa ingay. Idagdag ko lang din dyan kasi madalas nating isipin na ang katotohanan ay parang isang matigas na bato, di ba? Kapag ibinato mo sa isang tao, automatic na asahan mong mararamdaman nila yung bigat nun. Kasi nga, totoo. So dapat mag-gets agad. Exactly. Pero nililinaw nitong sinusuri nating material na ang katotohanan, hindi yan nakalutang ng sa ere. Dumadaan yan sa tinatawag nating na semantic field o yung saklaw ng kahulugan ng isang salita. Semantic field. Yes. Ang bawat salitang binibitawan natin, dumadaan nan sa filter ng kultura nung nakikinig, sa kanilang mga personal na alaala, at sa mga karanasan nila. Grabe. May isang makapangyarihang linya talaga dito sa document natin na bumasag sa pananaw ko. Ang sabi dito, ang isang mensahe ay maaaring totoo, pero maaari pa rin hindi maintindihan. Napakalalim yan. Isipin mo yan. Ang pagiging totoo ng mensahe, hindi pala siya guarantee na mauunawaan. Dito pumapasok yung tinatawag nilang insider language o yung mga jargon. Yung mga salitang tayo-tayo lang ang nagkakaintindihan. Halimbawa, sa loob ng simbahan, madalas tayo makarinig ng mga phrases tulad ng hedge of protection o bakod ng proteksyon, tapos yung sanctification o kaya washed in the blood of the Lamb. Hinugasan sa dugo. 'Di ba? Kung lumaki ka sa loob ng kultura na yon, alam mo agad kung ano yung ibig sabihin nun. Gumagaan yung pakiramdam mo. Pero imagine, kung ikaw ay isang taong galing sa labas, tapos first time mong pumasok, At narinig mo yung washed in the blood. oo, baka isipin mo, teka, nasa loob ba ako ng isang kulto? Ano bang nangyayari dito? Imbes na maging imbiktasyon, nagiging napakataas na pader pa niya. Totoo yan. At hindi lang yan nangyayari sa loob ng relihiyon ha. Araw-araw natin itong nakikita. Paano mo nasabi? Halimbawa, kapag may isang IT professional na nag-e-explain ng problema sa computer sa isang client na wala namang alam sa tech, tapos puro technical terms yung ginagamit niya. Gumagawa siya ng harang doon. Oo. Guilty minsan yung mga tech support dyan.
'Di ba? Kapag ginagamit natin yung mga insider terms na ito nang walang paliwanag, sa totoo lang hindi tayo nakikipag-usap eh. Gumagawa lang tayo ng ingay na nakabalot doon sa paborito nating wika. Makes sense? Kasi nga, ang bawat salita may dalang emotional na bigat at nag-iiba yung bigat na iyon depende sa nakikinig. Take the word kaligtasan or salvation. Baka sa isang tao, nagbibigay yan ng kapayapaan sa puso. Pero para sa isang taong lunod sa utang at krisis araw-araw, Ang naiisip niyang kaligtasan is paano sila hindi mapapalaya sa bahay bukas? exactly. Iba yung translation ng utak nila. Kumbaga, nagre-reseta ka ng sobrang tapang na antibiotic sa taong may sprain sa paa. Tama naman yung gamot mo, mabisa siya, mataas yung quality. Pero maling-mali sa pasyente kasi hindi mo man lang chinek kung ano yung nararamdaman niya o kung ano yung kailangan niya. Ang irresponsibilidad talaga, yung ganong approach. Hindi natin pwedeng tawaging paninindigan yung simpleng pag-ulit-ulit ng mensahe kung wala kang pakialam sa nakikinig. Pero teka, wait lang. Gusto kong mag-pushback ng konti dito. Sige, go ahead. Gusto kong ilagay yung sarili ko sa posisyon ng mga nag-aalala. Kasi 'di ba, kung palagi na lang nating ipapaliwanag, parang i-dump down natin o pasimplihin yung malalalim na teologya o ideya para lang siguraduhin magets ito ng kahit sino sa kalye. May fear of dilution. Oo, hindi ba natin i-dilute o pinapalabnaw yung mismong katotohanan? Parang nawawala yung sagrado at malalim na bigat ng mensahe natin. Ang talagang nakakamangha rito sa binabasa natin is mariin niyang nililinaw na may malaking pagkakaiba ang translation o pagsasalin at ang dilution o pagpapalabnaw. Okay, so hindi sila pareho. Hindi talaga. Isang napakalaking pagkakamali yung isipin na kapag ginawa mong simple yung isang bagay, ginawa mo itong mababaw. Hindi layunin ng contextual intelligence na bawasan yung bigat ng katotohanan. Ano yung pinakalayunin niya? Ang layunin niya is gawing abot kamay yung lalim. Kasi yung pagpapalabnaw, that's intentionally removing the hard parts of the truth para madali tanggapin. Pero yung pagsasalin, hahanap ka lang ng tamang lalagyan o tamang wika para madala yung buong katotohanan papunta sa puso ng kausap mo. Ah, okay. Kaya nga yung kalinawan sa komunikasyon, it's actually a deep form of love. Stewardship yan eh. Nire-respeto mo yung dignidad ng kausap mo kapag sinisiguro mong kaya nilang hawakan at intindihin yung inihahain mo. Ang ganda ng concept na yun ha, na yung clarity o kalinawan ay hindi pala pag-atras o pagpapakumbaba lang, kundi isang manifestasyon ng pag-ibig. Totoo yan. Kasi kapag tiningnan natin kung paano ito ginawa nun mo na pinakadakilang tagapagbalita sa kasaysayan, lalo na sa Biblia, di ba? Makikita mo na hindi sila gumamit ng mga abstract na concepts. Hindi nakalutang sa ulap yung mga turo nila. Exactly. Hindi sila nagturo ng mga pilosopiyang malabo. Dito natin makikita yung tinatawag nila ditong modelong incarnate o yung pagbaba ng mensahe sa mismong antas ng tao. At walang mas magandang halimbawa niyan kaysa kay Jesus mismo. Isipin mo na lang, nasa kanya yung pinakamalalim na sikreto ng universo eh. Yung pinakamabibigat na katotohanan. Pero paano ba siya nagturo? Parang hindi naman siya gumamit ng mahirap na salita. Hindi nga. Hindi siya gumamit ng mga komplikadong theological discourse na mga scholar lang yung makakaintindi. Ang ginamit niya is mga pangkaraniwang bagay, yung mga parabola niya, di ba? Oo, mga buto, lupa. Nagsalita siya tungkol sa butong itinatanim sa lupa, sa nawawalang barya, sa mga tupa, sa pastol. At ginawa niya ito hindi dahil mahina ang isip ng mga nakikinig sa kanya, kundi para bihisan yung banal na katotohanan ng realidad na kaya nilang hawakan at makita araw-araw. Inilagay niya yung katotohanan dun sa daigdig na familiar sila. Wow! At dito na magiging sobrang interesante yung usapan. Kasi makikita mo rin yung eksaktong mekanismo na ito kay Apostol Pablo. Isa sa mga pinakamatalinong tao nung panahon niya, di ba? Oo, highly educated si Pablo. Tingnan mo yung pagkakaiba ng dalawang eksena mula sa Book of Acts. Sa Acts 13, nagsalita siya sa loob ng isang sinagoga sa harap ng mga kapwa niya Hudyo. Alam mo ba kung paano siya nag-start? Ginamit niya yung mahabang kasaysayan ng Israel. Nag-start siya kina Abraham, Moises,
kay David. Kasi yun yung wikang alam nila eh. Okay. Yan yung tumatakbo sa dugo nila. Pero fast forward tayo sa Act 17, nung nasa Athens siya at nakaharap niya yung mga Griegong pilosopo. Sa Areopagus. Oo, doon. Mhm. Wala namang pakialam yung mga Griego kay Moises o kay David, di ba? Wala silang background dun. Kaya hindi siya nagumpisa sa Genesis. Ang ginawa niya, napansin niya yung isang altar para sa hindi kilalang Diyos. Tapos yun yung ginamit niyang panimula. Kumuha pa siya ng linya dun sa mismong tula ng mga pagano para makapagtayo ng tulay sa kanila. Parang, Ginamit niya yung pop culture nila doon. exactly. Para siyang isang matalinong arkitekto na chinecheck muna kung anong klaseng lupa yung tatayuan ng tulay bago siya pumili ng materyales na gagamitin, pero iisa lang yung destinasyon na pupuntahan. Yun ang mahalaga doon. Pero sandali, gusto ko itong itanong. Paano nakasisiguro si Pablo na hindi siya nagiging relativist dyan sa Athens? Paano niya naiwasang maging isang parang chameleon na nagpapalit-palit lang ng kulay at nakikiride na lang sa kung ano yung gusto ng paligid niya? Magandang point yan. At ito ay nagdadala sa atin sa isang napakahalagang sagot. Nakaugat yan doon sa kung ano yung hindi niya binago. Ano ba yung hindi niya binago? Kung titingnan natin ng mabuti, hindi tinanggal ni Pablo yung mismong offense or yung iskandalo ng mensahe. Matapos niya maitayo yung tulay gamit yung tula nila, itinawid niya pa rin yung usapan papunta sa paghuhukom. At higit sa lahat, papunta sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yung resurrection? Yes, at yung resurrection na yon, katawa-tawa yun para sa mga Griego noon. Ang paniniwala kasi nila, kailangan mo takasan itong pisikal na katawan mo, hindi buhayin ulit. Kaya pinagtawanan siya doon. Ibig sabihin, hindi niya tinanggal yung talim ng katotohanan. Inalis lang niya yung maling harang. Tama. Inalis niya lang yung unnecessary barriers sa kultura at language. Ang layunin is tanggalin yung harang para kapag may tumanggi sa mensahe, ang tinatanggihan talaga is yung mismong ebanghelyo, hindi yung nakakairita nating paraan ng pagpapaliwanag. Hindi niya binago yung mensahe, binago niya lang yung pintuan papasok. Napakalinaw niyan. Yun talaga ang essence ng contextual intelligence. Inaalis mo yung harang na ikaw lang mismo yung gumawa. Para yung bigat ng mensahe yung haharap sa kanila. Pero siyempre, sa totoong buhay, hindi laging nagiging successful yung mga tao sa pag-aangkop nito, di ba? Ay, maraming sumasablay dyan. So bago natin i-discuss yung mga pagkakamali, linawin muna natin itong term na kanina pa nating pinapaikutan, contextualization. Ano ba talaga ito in simple terms? Bale, ito yung proseso ng pagkuha sa isang mensahe mula sa isang tiyak na kultura tapos inililipat mo sa ibang kultura nang hindi pinapatay yung orihinal na kahulugan. Kapag ginawa ng tama, napakaganda niyan. Pero kapag pilit nating inaangkop ng walang malalim na pag-unawa, nahuhulog tayo sa tatlong malalaking patibong. Eksakto. At ang unang pagkakamali na nabanggit dito is yung cultural imitation without discernment o panggagaya ng walang pag-unawa. Dito pumapasok yung sobrang pagnanais ng isang tao na maging relevant o mukhang cool. Yung pipong nakikislang kahit hindi naman natural sa kanya. Oo, yung nangungopya ng pananamit o aesthetics ng mga kabataan para lang mapansin. Ang nangyayari, halatang-halatang peke. Ramdam nung kausap no na hindi mo talaga silang inuunawa, kundi sinusubukan mo lang silang gayahin. Medyo cringy nga yun. Sobra. Yung pangalawa naman is yung diluting truth for popularity. Ito yung pagpapalabnaw ng katotohanan para lang sumikat o matanggap ng marami. Dahil takot silang maka-offend, tinatanggal nila yung mga mabibigat na concepts gaya ng kasalanan at paghuhukom. Ang naiwan na lang is parang isang mababaw na self-help message. Parang naging motivational speech na lang. Alam mo yung unang pagkakamali, maihahambing ko yan sa isang foreigner na umattend ng event tapos nagbarong Tagalog o Filipina pero hindi naman siya marunong magtagalog at pinipilit magpatawag gamit ang mga tradisyon natin. Halatang performative, di ba? Oo, nakakahiya minsan at parang nakakainsulto pa nga. Tapos yung pangalawa naman, yung dilution, para siyang doktor na binigyan ka lang ng painkiller para hindi ka umiyak ngayon. Pero alam niya na mamamatay ka bukas kasi hindi naman ginamot yung infection. Napakagandang analogy niyan. Ngayon, itang ikatlong pagkakamali, cultural withdrawal.
o ang pag-atras at pag-iisa dahil sa takot. Ito daw yung pagtatago sa sariling subculture at pag-rely lang sa mga insider language para manatiling puro yung doktrina. Pero wait, questionin ko lang ito ha. Sige, ano yun? Sa tatlong ito, hindi ba't yung pag-atras o withdrawal ang pinakaligtas? Lalo na ngayon na napakabilis magbago ng mundo at parang ang pusok-pusok na ng secular na kultura. Hindi ba mas safe na magtago na lang tayo sa kwarto kasama yung mga nakakaintindi sa atin para maprotektahan natin yung katotohanan? Kung i-connectan natin yan sa malaking larawan, maiintinda natin kung bakit sobrang natural nung ganyang reaksyon. Sa usaping psychological, yung utak kasi natin naghahanap lagi ng safety sa in-group natin. Kaya kapag may threat mula sa labas, yung defense mechanism natin is magtago. O self-preservation? Exactly. Ang problema, yung pag-iisa ay nagpapanatili nga ng mga bokabularyo ninyo, nakakapag-pat on the back kayo sa isa't isa, pero pinapatay naman nito yung mismong misyon mo. Yung misyon kung bakit ka nabigyan ng mensahe in the first place. Tama. Kasi ang pananatili sa isang saradong kwarto na may perpektong teologiya pero walang kahit patak ng pag-ibig sa mga taong nasa labas, hindi yan kabanalan. Manifestasyon yan ng takot. At may isang magandang kwento sa historya na nagpakita paanong ito na overcome, yung Jerusalem Council sa Acts 15. Oo, napakalaking turning point niyan sa history. Sobra. Kasi nung time na iyon, dumadami yung mga hentil o mga non-Jews na nagiging Kristiyano. So nagkaroon ng matinding debate yung mga apostol. Ang issue, kailangan ba muna nilang maging Hudyo bago sila tanggapin ng buo? Kailangan ba nilang sundin yung lahat ng tradisyon? Oo, pati yung pagtutuli bago maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Isipin mo yung psychological na bigat nito sa mga Hudyong Kristiyano. All their lives, tinuruan sila na yung mga kultural na gawin nila ang nagpapakita na banal sila. Nakakadiri para sa kanila yung mga gawain ng mga hentil. So paano nila na-resolve yun? Ang naging desisyon nila sa konseho ay isang masterclass sa contextual intelligence. Nahiwalay nila yung divine command o utos ng Diyos dun sa mga human customs o kultura. Na-realize nila na hindi dapat nila pahirapan ng mga hentil na pasanin ang kulturang hindi naman kailangan sa kaligtasan. Prinotektahan nila yung mensahe nang hindi nagtatayo ng pader. Galing! Diyan natin makikita na yung totoong effective na communication, hindi niya nire-require na burahin mo yung sarili mong kultura or yung kultura ng iba. It's about reaching them where they are. Ngayon, gets ko na masama yung mangyaya, masama yung magdilute, masama magtago sa takot, pero paano mo malalaman kung nasa tamang balance ka? Good question. Ano yung metrics mo para hindi ka mahulog dito sa tatlong traps? Ang sagot daw pala, nakakagulat, wala ito sa pagiging magaling magsalita, kundi na sa pakikinig. Ang tinatawag nating cultural listening. Napakalakas ng concept na ito, ng cultural listening. Paglalaan ito ng oras para aralin kung paano ba ginamit ng isang grupo yung mga salita. Ano yung nagpapatawa sa kanila? Ano yung nagpapaiyak? Ano yung mga tabu topics na hindi pwedeng basta-basta i-bring up? I-adjust mo yung approach mo. O, gaya nung ginawa ni Propeta Nathan, inutusan siyang kausapin si Haring David tungkol doon sa mabigat niyang kasalanan. Ngayon, hari si David, di ba? Pwede siyang ipapatay agad ni Nathan kung gusto niya. Paano mo kakausapin yung taong defensive, tapos hawak niya pa yung kapangyarihan? Hindi ka pwedeng sumugod lang dyan at mag-accuse. Exactly. Kaya hindi siya direktang umakusa. Gumamit si Nathan ng parabola tungkol sa mayamang nagnakaw nung nag-isang tupa nung mahirap. Pinakinggan muna ni Nathan yung sense of justice at emosyon ni David bago niya inilapag yung mabigat na truth. Kaya ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa akin, ikukumpara ko ito sa pag-tune ng instrumento bago ang isang concert. Kapag umakyat ka sa stage, hindi pwedeng tira ka lang ng tira. Kailangan mong pakinggan muna. Oo. Kung hindi mo ilalaan yung oras para pakinggan yung bawat kwerdas at i-adjust iyon base sa paligid mo, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na musikero sa mundo, lalabas pa ring sintonado at maingay yung tugtog mo. Masakit sa tenga? Pero paano ba ito gagawin sa totoong buhay? Paano natin maririnig yung tinatawag nilang emotional weight ng mga salita? Halimbawa, yung mga salitang ama
o pagpapasakop o submission. Paano mo malalaman kung ano yung tumatakbo sa isip ng kausap mo kapag narinig nila iyon? Kailangan natin i-detail kung paano nag-ooperate itong mga emosyong na nakakabit sa salita. Hindi kasi ito nakadepende lang sa dictionary meaning eh. Ang bawat salita parang espongha. Humihigop ito ng alaala, trauma at karanasan. Iba-iba per tao. Oo. Kung lumaki ka sa isang loving home, yung salitang ama, ang ibig sabihin niyan sa'yo is proteksyon, pagmamahal. Pero subukan mong gamitin yan sa taong lumaki sa abusive na pamilya kung saan ang ama niya mismo ang nananakit sa kanya. Triggering yan. Sobra. Nagdudulot yan ng takot o gustong tumakas ng tao. Kung hindi ka nakikinig sa konteksto ng buhay niya, isipin mo ay nire-reject niya yung mensahe ng Diyos. Hindi mo alam, nire-reject lang niya yung trauma na nakakabit dung sa salitang pinili mo. Oh wow! Ang bigat nun ha? Kaya nating sinasabing yung pakikinig, form of love yan. Pinapatay nito yung yabang natin, na akala natin alam na nating lahat sa kausap natin. Pagka nakikinig tayo, parang sinasabi nating, I see where you're coming from. Yung validation na yan, madalas yan yung kinakailangang tulay, bago mangyari yung tunay na pagbabago sa puso. Ganyan yung ginawa ni Jesus sa babae sa balon at kay Zaccheo. Inunawa niya muna yung bigat ng history nila bago siya nagbigay ng direktiba. Nakakabukas talaga ng isip yan. Kumbaga, pag-unawa muna bago pagtuturo, pagtun bago pagtugtog. Kapag pinagsama-sama natin itong lahat, malinaw na yung pagiging effective communicator is hindi nasusukat sa dami ng alam mong malalalim na salita o jargon. Nasusukat yan sa kakayahan mong maitawid itong mga truths na ito papunta sa mismong daigdig ng kausap mo. Totoo! Kaya sa iyo na nakikinig sa atin na yon, gusto kong ipaalala na itong contextual intelligence, hindi lang siya for public speaking o pangpulpito. Buhay na buhay ito sa araw-araw mo. Magagamit mo ito bukas sa meeting nyo, lalo na kapag nag-e-explain ka ng komplikadong project sa kabilang department. Magagamit mo rin kapag may lumapit na kaibigan. Tama, para malaman mo kung advice ba kailangan niya o gusto lang niyang may makinig sa kanya. Magagamit mo ito sa pagpapalaki sa mga anak mo. Ang malinaw na komunikasyon na nag-a-adjust sa kultura ng kausap nang hindi binabawasan yung truth, hindi lang siya effective na strategy eh. Isa siyang dalisay na gawa ng pagmamahal. At isa siyang sakripisyo. Kasi ikaw yung aako doon sa bigat at hirap ng pagsasalin ng ideya para hindi na mahirapan yung kausap mong intindihin ka. Tinatanggal mo yung harang para makita nila ng buong-buo yung puso ng mensahe mo. Napakaganda niyan. Nagsimula tayo sa sitwasyon na feeling mo hindi ka naiintindihan kahit tama ka. Nalaman natin na ang solusyon is hindi ang sumigaw o magpalabnaw ng mensahe o kaya magtago sa takot. Ang kailangan natin is yung pagmamahal na nakikinig. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kong iwan sa iyo ang isang nakakagulat at malalim na kaisipan para pag-isipan mo. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha mong parang hindi sumasang-ayon sa iyo o matigas ang ulo at bumabaliwala sa mga payo mo, paano kung ang pinakamalaking hadlang is hindi yung pagtangki nila sa mismong katotohanan? Paano kung sa buong buhay nila hindi pa talaga nila naririnig yung mensahe mo dahil hindi mo pa ito na isasalin sa nag-iisang wikang naiintindihan ng kanilang puso?